nangyayari sa ating bansa, ano? Mula nung tayo nagkaisip hanggang ngayon, dapat maintindihan natin ang obligasyon natin sa bansang Pilipinas. Ano bang obligasyon natin bilang isang Pilipino? Makialam, mag-suggest, tingnan, Ah, at tulungan ang ating bansang Pilipinas. Paano tulungan? Sa pamamagitan ng pagpuna ng mali, ah, i-suggest ang tama, ah, at sumunod sa batas. ah. So, sino ba ang pangko nga pala dito? Sino ba ang sumusunod sa batas? Sino ba ang may mga mali na ginagawa dito sa bansang Tayo, Pilipinas? lahat sumusunod sa batas hanggang walang asunto. Walang, tayo, sumusunod tayo sa batas. Pero kung nangyaring kakasuhan tayo, malinaw dapat kung ano yung kaso. Ah, Hindi yung gagamitin ng batas para lang sa kanilang pansariling interes. ah, So dapat maging fair tayo sa ating kababayan na fair. Yung batas ay gamitin sa tama at sundin natin ang tama para in the point na uunlad tayo. Alam niyo sa totoo lang, kasi kung tayo lahat ay nakikilam sa bansa, siguro maaring maiwasan lahat ng abuso, korupsyon. Issue-based tayo, korupsyon, abuso sa kapangyarihan, yung sinasabi natin narco-politics, yung sinasabi natin matagal ng problema, 50 years plus na ang insurgency hanggang ngayon nandiyan pa, nandiyan na sa Kongreso at sa kala offensive nasa offensive na sila at tayo parang lumalabas na defensive na sa communist. So, mga kaibigan, tulungan natin ang bansa, lalo na ang ating Pangulo ngayon. kaya pag tinulungan niyo yung bansa kasi, tinutulungan niyo yung sarili niyo, tinutulungan niyo yung kababayan natin as a whole, at tinutulungan niyo yung future ng pamilya niyo. Yun yung ano. Ang problema kasi sa atin, na sa dami-dami ng mga hilahod sa buhay trabaho, 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 trabaho. Kaya busy na masyado mga tao, hirap ang buhay that's why the whole concept ng governance ng gobyerno, dahil sa meron tayong kanya-kanyang ginagawa sa buhay natin, we decided to make our lives easier by appointing people, electing people. Nagkasundo tayo na magkaroon tayo ng sarili nating konstitusyon which will govern our daily lives, and by appointing officials who are sworn na i-uphold yung konstitusyon, niisip natin na naasam natin maganda yung buhay natin. Kasi may nagpapatakbo ng bansa at sinasweldohan sila Ng taong bayan. ng taong bayan, ng lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. It's not a free ride. Meron silang tinatawag na responsibilidad para pagandahin ng buhay ng bawat Pilipino. Hindi yung nandiyan sila para kumita. Para yumaman at para magkaroon ng kapangyarihan. Para yumaman. Parang hindi ko maintindihan eh. Ang alam ko, pag gusto mong yumaman, pumasok ka ng business, hindi politika, hindi serbisyo. Kasi ang serbisyo, ang unahin mo, yung serbisyo para sa bayan, kapakanan ng taong bayan, hindi yung sarili nating pamilya, sabihin na lang natin. Ang nangyayari sa mga nakikita ko, ang priority nila, paano magtagumpay sa kanilang panunungkulan, sa pagsiservice, hindi naman service, paano sila magtagumpay sa kanilang karer, sa kanilang tinatahak na kanilang magiging leader sila na, pero ang problema, nagawa ba nila ang obligasyon nila sa sambayan ng Pilipino? Sa vlog na to, magandang pag-usapan natin yung parte ng konstitusyon natin, kung ano yung i-relate natin sa problema, at kung pwede, kung ano yung suggestion natin na maganda solusyon. No? Kung hindi natin matapos, kung umaba, susunod, Pwede natin tuloy. Kailangan tuloy-tuloy ito tayo kasi nga may problema tayo sa bansa. Pero saka natin pag-usapan detalye, dito lang muna tayo sa introduction na
ang purpose nito, ini-encourage namin ang lahat ng sambayan ng Pilipino na magkaisa sa kapayapaan, hindi magkaisa sa pabagsakin ng gobyerno na sa pamagitan ng ano Pero- pang Revolusyon. revolusyon. Pero hindi. Ang purpose talaga natin diyan, ang purpose lang talaga natin, iparamdam natin na ang gobyerno may nagagawang mali. Ano yung mali? Mali na magnakaw, mali yung nag-aabuso, at mas lalong-lalong mali yung ating Pangulo, hindi siya sumusunod sa kahilingan ng taong bayan na drug test niya para matapos na yung issue. Meaning, hindi, ayaw niya, di normally, Meron ka bang karapatan na sitahin? oh, Meron ba siyempre, kayong karapatan sitahin ng gobyerno? mayroon tayong karapatan na sitahin ang gobyerno. Bakit kami karapatan na Bakit? sitahin? Tayo ang nagluklok sa kanila. Hmm. Tayo ang nagluklok sa kanila. Hmm. So tayo rin ay may karapatang tanggalin sila. Hmm. Simple lang ang logic niyan eh. Saan nanggagaling yung ano? Yung power, Yung yung karapatan. kapangyarihan ng bawat halal na opisyal. Kunyari, President, Vice President, Senator, Congress, Governor, Mayor, lahat. Pati yung mga appointed na opisyal ng gobyerno, inappoint sila ng Presidente na binoto nyo. Simple lang ang sagot diyan. Sino ang nagluklok sa kanila? Tama Diba? yan. Taong bayan. Hmm. So saan galing ang kanilang kapangyarihan? Taong bayan. Oh. O ngayon, bakit ngayon ang taong bayan ang kanilang kinakalaban? At taong bayan na Dapat sumaludo sila sa taong bayan. Di ba mas clear yun? Dapat kayo, magmula sa Pangulo hanggang sa janitor, sumaludo kayo sa taong bayan. At maging magalang kayo na sa gobyerno. Maging magalang kayo sa nagsisweldo sa inyo. Hindi, kasi ano rin yan eh, bunga rin yung brother ng ano eh, ng kawalan ng pagkakaintindi o Yeah. appreciation yung Sa ating batas. yun nga, sa batas, sa konstitusyon natin. Oo. Pero kung titignan ninyo, intindi ninyo, lagi sinasabi sa mga vlog na mga nakaraan, yung konstitusyon natin, Oo. nandyan para siguraduhin na yung bansa natin tatakbo ng maayos. Para siguraduhin yung buhay natin magiging maayos. Pero yung preamble dun sa Constitution, maliwanag yon, nandun lahat. Kaya kung ipuso ninyo, sasapuso ninyo yung preamble at intindi nyo maigi, nandun lahat. No lawyer or judge can contest yung pag-explika mo sa Constitution, sa preamble. Basahin mo nga, Dahil lang mo sir, bago ko basahin. Dahil nga sa iyong pagbabasa, lagi paulit-ulit, ang article, alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, ang dami nagsabi sa amin, mga profesor, mga abogado, nagulat nga yung mga abogado na ngayon lang sila nagbuklat uli yung ating konstitusyon eh. Ngayon lang binuklat nila. nakakatuwa, no? Kahit nga yung mga nagtuturo, yung mga profesor eh, hindi nila naintindihan yun. Bakit? Hindi naman yung tinuturo nila. Nakakatuwa mga kababayan. Kahit na yung mga deed of law. Deed of law. Pag kinis mo kagad yan, mag-isip pa yan. Kasi nga, nakalimutan nila yung preamble. Basahin ko na nga para mas lalong maklear. Yung bawat gobyerno, kahit saan kang pumunta, kahit anong parte ng mundo, may gobyerno na umiiral sa bawat lugar sa buong mundo. Because nandun yung tao sa mga isla na yan o yung mga lugar na yan. Japan, Pilipinas, Africa, di ba? US, Taiwan, South Korea, North Korea, kahit yung mga regime na mga authoritarian, nandoon yung tao nila. And the reason na nagkaroon ng gobyerno sa kanila, whether authoritarian, communist, or socialist, o kaya democracy, republic, dahil sa nandyan yung mga tao na nagkakasundo na magkaroon ng people who will govern them, yung government, at dinefine yung buong gobyerno.
At para malinaw na may susundan tong mga taong hinalal at inappoint, ay nandyan yung konstitusyon ng bawat bansa. Now, doon sa konstitusyon natin, nakasimula doon yung preamble. Yun yung sinasabi ko, nagbigay ng espiritu, ng kaluluwa, para doon sa buong papel na yun ng konstitusyon, maliwanag lahat ng artikulo na ilalagay sa ilalim, sa loob ng konstitusyon na yan, na pinangunahan ng preamble, malinaw para sa lahat dapat. Ang problema, tayong mga kababayan, di naintindihan yan eh. Balayan mo na nga. Naupo na ako. Upo ka muna, sir. Upo ka muna, sir. Sige, sige, sige. We, Ah, tayong lahat yan, ha? We the sovereign Filipino people, tayo yan, ha? Imploring the aid of Almighty God. correct. Ano pa? Okay. We will explain ka namin habang binabasa, line by line, word for word. No? We, the sovereign Filipino people. Hindi nilagay natin, na niratify natin yung konstitusyon, ay the sovereign president. Hindi. We, the sovereign Filipino people. Hindi ito konstitusyon ng presidente. Or we, the sovereign armed forces of the Philippines. We, the sovereign Philippine National Police. We, the sovereign, o I, the sovereign DILG, o I, the sovereign Supreme Court. Hindi. We, the sovereign Filipino people. Maliwanag. We, the sovereign Filipino people. Ang bida dito sa konstitusyon, taong bayan. So, imploring the aid of Almighty God. Ang kinikilala natin na mas mataas sa atin ay Panginoon Diyos. Regardless kung ano yung religion nyo, as a people, tayo, buong buo natin Pilipino, lahat, majority, in a democracy, sa atin, ay kinikilala natin na mas nakakataas ang poong may kapal sa atin. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Not I, the President, not I, the Senator, not I, Tuadcom, makinig kayo, I, the Congressman, I, contempt, hindi. The sovereign Filipino people. So malaki palang violation. Oo, dyan pa lang eh. Dito pa lang malaking Kaya pagka violation. ang Congress nag-imbita ng resource person, you're inviting Invited as resource person part of we, the sovereign Filipino people. Kaya dapat itrato ng magalang. Hindi yung duruduruin ka. Putrag sa animal kayo, duduruin mo, mga buhaya naman kayo. Tapos nun, ang kung mag-aasta kayo, akala nyo kayo may-ari ng Pilipinas, kayo may-ari ng batas, kayo may-ari ng lahat ng establishment, kayo may-ari ng power. No. We, the sovereign Filipino people. Ang kinikilala nating mas mataas, Almighty God. So malinaw ha? Pero may dagdag ako, sir. May dagdag ako. Yung doon term na invited. Doon na lang sa invited, ha? You are not order. Bakit kayo contempt? Ayaw mo pumunta. Invited nyo lang yan. So, Parang sa bisita mo, inimbitihan mo, at pinagbigyan yung invitation mo, pumunta, para maganda yung pag-uusap nyo. In the sense of the word, when I invite you, you have a choice to accept or to reject the invitation. Tandaan nyo mga kababayan, you have the choice to accept or reject the invitation. So, yung sinabing Congress is inviting you to become a resource person, not as a criminal. Wala. You are invited as a resource person. But ano yung resource person? Somebody who can give them an inclination, an idea, or an explanation, or share an experience, share expertise, skills, knowledge, talent, na the Congress should be thankful na ikaw tinanggap mo yung imbitasyon para pinaunlakan mo, para ipaliwanag mo yung sa buong kaalaman mo kung ano yung gusto nilang tanungin in aid of legislation. Okay. In aid of legislation, tapusin ko lang, yung in aid of legislation, dapat meron ng panukalang batas in aid of legislation so that
ikaw na iniimbita ka, kahit sino ka man, kung anong antas mo sa society, we the sovereign Filipino people, ay binoto lang tong mga loko-lokon to, binoto nyo lang, no? Nagkaroon sila ng power dahil pinahiram ninyo yung power, binigyan sila ng power at sumumpa silang i-uphold yung Constitution. Pero anong ginagawa nila? Hindi kayo nirespeto. Pwede mong sabihin, ayokong umatin. Hindi ka dapat i-contempt. Tapos sasabihin nila, binastos mo sila. Ang nangyayari, sila ang nambabastos. Sila. Kaya nga sige, ikaw Okay, magtuloy. bigyan ko lang emphasis uli yung invitation. Invitation and resource person, resource speaker. Bakit sila, Tagalogin ko, bakit sila, Tagalogin natin, para clear, sir, clear. Sige. Tagalogin natin, bakit sila inimbitahan? At bakit sila ginawang resource speaker? Para For the purpose of legislative proposal nila, kasi nga yung research nila na for the purpose of that law, bill, legislative, ay makita nila kung nasaan ang mali at tama. Tandaan ninyo, Pero hindi ka dapat. tandaan ninyo, ang bawat isa dyan, bayad natin. Ang bawat isa dyan sa mga buhayan na yan, bayad natin para gampanan ang tungkulin na gumawa ng batas. So para ikaw, imbitahin kita, congressman ako, imbitahin kita. Metran, imbitahin kita. Yes, In aid of legislation. walang takutan, walang takutan. Bago ito dapat pumunta sa Kongreso, dapat may kopya na siya ng panukalang batas para masabi niya kung makakatulong ka. Para madagdagan niyan lalo ang batas na Kung ano gagawin. yung pwede. Hindi yung pagkadating mo doon, nehaniho, hindi mo alam. Ano ba? Bakit ako nandito? Maya-maya, content. Kagaya yung ginawa nila kay Grijaldo, Grijaldo. kay Wilkins, kay Lorraine. Kasi hindi nagsasalita Labi Lorraine, ng mali. Yung kay Eric. Eric. Eric, brother. So, kung baga sa bakit ganun? Kung pwede lang i-contempt si Malu, si Ate Malu. Tikiya. Love you, Malu. Hello, Malo Tikiya. Madam, ma'am. Hello. Kung ano man yung... Hindi nagdebate kasi sila si, ni Kwan eh. si Dr. Laika. Hindi Kasi nga si Atty. Tikiya. Laika. Hindi nagdebate nga sila ni Kwan ni Navy. Navy Commander Tariela. Ah. Oo. Nagtalo sila sa West Philippine Sea. Ah. Na sinasabi ni ano yung sinasabi niya? Parang one-sided, parang gano'n sinasabi niya. Hindi, siya yung bagong makapili. Bago makapili. Bakit? Paano makapili? Pag sinabi makapili, Bakit nakabayong ba siya? May suit na bayong? oo, yun. Bago makapili. So, nagyera sila doon. Nagyera sila ng salita. Anong nangyari ka nun? Hindi ko pa natapos yun eh. Hindi na ako nanonood. Hindi ka nanonood siguro. Ituloy Kasi na it's a waste of time. Oo. It's a waste of time, government money, effort. A waste of our time as the sovereign people. A waste of time. Itong Congress natin, hindi alam yung ginagawa. Dapat dyan sari. Pero yung proposal nila, tapos na yung batas eh. At tapos yung ginagawa nila legislative, bakit hanggang ngayon nagpapatawag pa sila? Anong parang hindi ko maintindihan. Hello? Takila. Bawal magbura. Itong natawag oh. May tumatawag, kaya may tumatawag. Hello? So, yung legislative agenda nila, lumalabas na sila doon, habol pa ng habol sa mga Kumbaga resource sa speaker. piano, winiwido nila yung panukalang batas. Wala pa. Kasi kung meron man, dapat pinadala mo doon sa resource speaker para maliwanagan siya kung saan siya pwedeng magbigay ng tulong base sa kanyang kaalaman, skill, talent niya, experience niya, para matulungan na gumanda yung panukalang batas. Hindi nyo dapat terrorize yung Mga resource person. O, tuloy natin sa preamble. Okay. Imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society. Okay, period. To build To build a just. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build, para magtatayo Just. ng isang Maganda. mahustisya, patas, a just Makatao. and humane, makatao na society. Anong ginawa nila kay Grijaldo?
Putragis, kinulong nyo. Ang Pasko, kinulong nyo hanggang ngayon. Kinulong. Ano kayo? Bakit kaya kinulong? Mga walang nila? niya kayo. Mga Kasi ibig kongreso, sabihin, walang niya kayo. pampababoy yung panggagago, Oo, pambabaso. hindi, wala ng nang hustisya. karapatan ng Pilipino yon. Kita niyo yung violation. Pangalawang linya pa Korte lang. na yata sila eh. Korte na yata eh. Hindi, korte na ba? Kangaroo Court. Oo. Kangaroo Court ang Congress natin. Ay, Kaya nandiyan, kayo, tama kasi nandiyan si Kwan eh. kaya Hindi kayo congressman, Paduano, mga nandiyan eh. congressman kayo, mag-ingat kayo. Punuin nyo yung taong bayan. Ako, di ako takot sa inyo eh. Di ako tatakot sa inyo. Hindi kami natatakot sa inyo. Bakit? Alam namin nasa tama kami. Ang mga tao, gising, alam nila na mali yung ginagawa nyo. Ngayon, tumatapang na yung mga tao eh. So, in Dagdagan order nyo to pa ng build, tapang mga Pilipino ha. in order to build kagustuhan ng taong bayan na magtayo tayo ng isang society, ng isang bayan, isang samahan, isang Pilipinas ng mahustisya, patas. Walang mayaman, walang mahirap, walang may pinag-aralan. Hindi, walang congressman ako. Sino ka ba? Yung ganun ba? I have been in the service for 30 years. Wala kang alam. Huwag mong sabihin na meron kang 2 taon ka ng serbisyo sa NTPLCAC. May nagsabi nun. Bakit yung pe-personalin ng tao? Nagtatanong lang sila. Sila Eric at si Lorraine. Nagtatanong lang sila. Kaya nga, doon pa lang, in order to build a just and humane society, have you treated Attorney Laika, love you, Attorney Laika with utmost respect, with dignity, with all these good words of being human. Hindi! Binastos ninyo mga tao. Mga walang niya kayo sa Congress. You have gravely abused yung power na pinahiram lang sa inyo. Yun yung nakakainis. Pinahiram lang sa inyo, magaling pa kayo sa kalabaw. Kaming mga kalabaw, araro lang kami ng araro para magbayad kami ng taxes para yung masweldohan kayo, mga walang niya kayo. Ha? Nakakainis kayo mga congressman. Pare kayo mga buwisit. Nakakainis kayo. Papairali ninyo yung batas. Dapat gumawa kayo ng batas. Kayo nagpapailit ng batas eh. Matuloy. Just and humane society. Just in humane And build society and in establish government that shall embody our ideals and aspiration. Yun na naman. And build and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Question, sir. Question. Ang aspirasyon ba natin, ideal ba natin, yung murahin ka, namo, Na maging adik. mga walang nga kayo. Aspiration ba natin na magkaroon ng isang leader, isang presidente na kinu-question na adik? Yun ba yung gusto natin? Kaya nga natin nilagay yung preamble dyan para maliwanag. Pero baka nakalimutan na yata yung preamble. So ulitin talaga natin. Ipako mo kaya sa ulo. Ang mga... Pero may proposal yung kasama natin na yung preamble na yan, bawat corner Tapusin ng na natin. Pilipinas. Tapusin na natin. yung Tapusin preamble. natin. Tapusin muna natin. Bago natin implementation. Okay. So, So, yung build, establish government that shall embody our ideals and Yeah. aspirations. Ang linaw. Ano malabo doon? Sinong tatanong? Ano malabo doon? Hindi maintindihan. Palibasa, yung mga nandyan sa Kongreso, panay mga kulang. Kulang Kulang sa ang? aral, kulang sa attitude, kulang sa puso. O baka nasobrang niyabang na. Yumabang, Yumabuso, dumami dumami naging kurakot. Dumami Mga kurakot. O, Wala silang gago inintindi. kayo ha. Ubusin niyo yung pera ng kamalang bayan ha. Gago kayo Hindi ha. kayo pinapaniwalaan, hindi kayo nirespeto ng mga halal na opisyal ng gobyerno. Halal o appointed. We the sovereign Filipino people, I am going to maintain that, say that every now and then, we the sovereign Filipino people. Huwag ninyong kakalimutan na tayo ang dapat masunod. Huwag kayong magpapatakot. Sila dapat ang matakot sa atin. Ang ginagawa nila, binubuwag nila ang taong bayan. Kaya yung we the sovereign people, magiging ay Captain Dado, ay Colonel Metran, General, ay General Metran, ay General Dado, FGF. Kaya kayo ay my love, wala. Pare-parehas eh. Kaya hinahati tayo.
para maging tamokyo tayo. Pero kung naintindihan ninyo yung sitwasyon natin ngayon, pairalin ninyo with the sovereign Filipino people. And if you have that power, you give that power, you lend that power, you can take that power. Yun yung karapatan natin, yun yung katotohanan, yun yung ano natin, yung katwiran. Walang ano nangyari, pinihiram lang namin kayo, mayabang pa kayo ngayon. Kami pa ngayon yung naghihirap, kayo mayayaman, mga animal kayo, mga buhaya kayo. Kaya nga, kayong mga halal ng gobyerno, mag-ingat kayo sa taong bayan. Kasi pag napuno ang taong bayan, magalit yan, they will rise up and take that power. Because the power is always and should always be with the Filipino people. Tuloy. Tuloy ko? Hindi, pero may naman ako singit bago ko baka yeah. makalimutan ko eh. Nalala ko yung sinasabi ni Congressman Paduana yata o si Atras Abante. Sabi niya, kayo, ang yayabang nyo, pumunta kayo dito. Kung talagang matapang kayo. Sabi ko, gago, sa isip ko lang ha, kasi narinig ko, gago, matapang ka, nandiyan ka sa iyong puder. Gusto mo, sa isip ko lang. Kaya ka na naman, suntok ka na naman. Gusto mo, pumunta ka dyan, pero sa labas, hindi sa loob ng inyong kongreso kasi nga, ang tatapang nyo, kayo matatapang kayo, sa loob lang kayo. Pero, tandaan nyo, gusto ko nga tawagin nyo ako dyan eh. Ano, gusto mo siya tawagin? Hindi lang. Basahin ko na lang. Basahin mo na lang. Basahin ko. Sayang oras mo sa mga ganyan. Baka masuntukan pa yan. No? Walang mapupunta yung suntukan. Aspirations. Aspiration. Promote the common good. Promote the common good. Maliwanag. Oh. I-promote. Corporal, gawin mo sargento. Promote na. So, ipopromote na natin yung common Maliwanag ha? good. Maliwanag. Promote the common Hindi good. naman rango pinag-usapan. Hindi na common good. Common kernel na. Yung situation. Common general. Ay, hindi, may nalala pala ako, sir. Mamaya mo ituloy pala. No? Kasi nga, may nagtanong sa akin, sabi niya, Sir, bakit ka nagsisir kay Captain Dado? Kernel ka. Sa akin nakakita, kernel, nagsisir sa Kernel, captain. nagsisir ako sa yan. Nakakita, Oh. two-star general, si General Nick Ako, Torre. paliwanag nun. Si Senador Bato nga, nagsisir kay Captain Dado. 4-star yun, nagsisir kay Sir Dado. Tapos si Torre, General Torre, nakita sila, Nick Torre, nakita sila sa DOJ. Sir, magandang umaga, sir. Di ba? Di ba? Kapitan. Kayong mga trolls, kapitan lang. Ha? Sige lang, kapitan, darating ang panahon. You know, yung mga hindi nakakaintindi. 6-star na pupunta Among niya. us, no, na may nag-training kay PNP, kay AFP, that's what you call seniority. Seniority. So, dahil sa ako, class 83 ako, ito, nakat Ako, 91. 91. O, Si Kernel, Marvel ang kabats ko. Marbil, 91. Oo. Bato, 86. 83 naman ako. Umasok sa service 7. Si Torre, 91. 93. Ano, 93. Oo. So, sir siya sa akin. Senior eh. Kaya kahit captain ako, that's what you call professionalism. Yung mga hindi nakakaintindi, both sides, no, both camp. Sa amin, among gentlemen, supposed to be. Kasi kahit anong gawin nyo, we still consider ourselves as gentlemen. Nick Torre, we still consider ourselves as a gentleman. Now, you are in the other camp, I am in not in the other camp, but in the side, with the side of the Filipino people. Na I am happy na nandun pa rin yung professional na tingin. Kaya ako sineser ako nito, Colonel o Captain ako, si Bato, Senator, tapos ng 4-star general, sineser ako. So, nasabi ko nga doon sa iba, yung joke, do you want to see a general back down? Isa pa kasi namin, do you want to see a general back down? So, kung makakita ng 2-star o 3-star, 4-star na general, na tumiklop, suntukin ko ba? Back down hindi pa ako inabutan niya, hindi naman academy graduate. O kaya si Bato, inabutan ako, 86 graduate. Alam nila, kilala ako ni Bato, inabutan ako. Takot na takot sila sa akin. Nung plebo sila, takot sila sa akin. Kung inabutan nyo ako, alam niyo na 84, 85, 86. Kung gaano ko kahigpit, gaano ko stricto. Kasi I always follow standard. No? Kaya, happy naman ako kasi si Nick Torre, ang basa ko sa kanya, hindi siya ganong kawalang niya. Hindi siya, sumusunod siya eh.
Ngayon sa KOJC, Iba yun, ibang case yun. ano, yung issue, hindi yung sumusunod siya. Magalit kayo sa DILG tsaka doon sa presidente na siyang nag-utos sa kanya. Siya sumusunod. Okay sa JPNP. Sumusunod siya sa utos. Now, whether or not meron siya ina-aspire na rangko o posisyon, JPNP for example, nasa kanya na yon. Haharapin niya yung kung may mali siyang ginawa, haharapin niya. At saka may batas tayo, may mga laws tayo, protected kayo ng Constitution. Kaya nga kung hindi niyo alam yung protection ninyo na we the sovereign Filipino people, maluloko kayo. Kung mali yung ginawa, ako tingin ko mali talaga. Awain ko nga sila na hindi tama yun. Kaya nga yung FGF sana sa panaginip lang, na papasok yung FGF, 100,000 Mindanao Command namin, doon, walang armas. Para lang ayudahan yung mga taga KOJC. I gave that order sa panaginip. Tapos noon, dumating si Inday Sara. So, na-hold lahat. So, happy naman ako. Bago ko tapusin. Kung merong problema doon sa ginawa ni General Torre, kasuhan nyo. Ganun yun, kasuhan nyo. Na, kunyari ngayon, ang thinking nila, may mali akong ginagawa, kinasuhan ako. Ginamit nila si General Torre para ako yung kasuhan. Trabaho niya yon. Inutusan siya. That's how I want to understand it and that's how I want to give rest to it. Kasi iikot naman ang gulong eh. Iikot ang gulong. Hindi forever nakapwesto kayo. Re-retire din yung tao. After his retirement, what? What if umikot ang gulong? Biglang wala, tanggalin siya sa serbisyo nung next administration. Nako, General Torre, baka mapiktuhan ka rito. Sana hindi ka mapiktuhan ha. I-put under investigation and then forfeit all his pay and allowances Nako, and delikado pension. What if gano'n ang mangyari? General Torre, so That's why kayong mga nakapwesto. trabaho lang. Walang personalan, wag mapagamit. Yun lang yun. Yun yung ano, kung mali, isipin mali. You can always say, I'm sorry sir, I cannot follow that order. Ganun lang. Kasi if I am in your shoes, kahit sino man kayo, kay Chief of Staff ka, Chief PNP ka, General Torre, or sino man kayo sa Armed Forces of the Philippines, it's so easy, o sa PSG, ang sasabihin mo lang, permission to make statement, sir. That's the standard, ha? That's the training. Yung iba sa inyo, nakalimutan yung training. Permission to make statement, sir. I'm sorry I cannot follow your order. I cannot follow your order because I believe it is wrong. You can relieve me of my position. Ganun dapat katapang kayo, mga opisyal. Ganun ka ba sa nung nasa active? Oo. Ha? Yun yung standard. Ganun rin ako. Oh. Hindi ako pwede magpadita pag alam kong mali. Tanggalin nyo na lang ako sa posisyon o tanggalin nyo ako sa serbisyo, pero Alam mo ba? tingnan nyo yung consequences Ano dyan. ba nung tinyente ako? O kadete pa lang ako. Kadete pa lang ako. One-star general superintendent. Oh, I'm sorry, sir. I cannot give in to you, sir. Imagine. I cannot give in to you, sir. I cannot lend you the Betamax. Betamax pa nun eh. Betamax. The Betamax of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Why is that? Sabi ng general, ng superintendent. Sabi ko, because dalawa yan, sir. Yung isa, pinahiram na po namin sa tactical officer. Bumalik, sir, sira. Hindi man lang pinagawa. Ang natitira, yung isa na lang natitira. May gumawa ako ng policy with my classmates, sa Board of Governors, si Captain Balibalos at that time, Cadet Balibalos, no? Yun Balibalos at that time, na pinaproblema niya. Kaya sabi ko, Mista, sabihin mo, pagkahiram sa'yo, sa akin pumunta. Ay, ako yung Corps Commander eh. Ako yung siga eh. Ngayon, yung umiram yung superintendent, sabi ko, I'm sorry sir, I cannot lend you, kasi may bisita siya, meron silang panoorin. Sira yata din yung kanila, yung amin iniram. I cannot lend you the Betamax because yun na lang ang natitirang Betamax na operating na siyang ginagamit ko para yung mga kadete hindi makakalabas para
mag-live, mag-privilege, mag-visiting sa Baguio City. Yung mga naiwan kasi may delinquency report, may mga, ano tawag doon, sa conduct. May kakulangan sila, mayroong silang demerits, touring sila. Maiwan sila, hindi sila makalabas sa Baguio. Kaya para hindi naman sila mukhang kawawa, nagpapalabas ako ng mga film, Betamax nga, doon sa lecture hall. Meron kaming widescreen doon, tapos pinapalabas ko. Ngayon, ang tanong, sabi ng superintendent, ganun ba? Naintindihan ko. And that became my standard. Kadete ako, general, hinindihan ko. Kasi may rason. Ngayon, kunyari, itong mga to, sumusunod. Chief of Staff, AFP, o kaya sinong opisyal, PSG. Pag may nakita kayo, si Torre, may nakita kayo mali, sabihin nyo, mali. Ganun lang kasimple yun. Huwag kayo natatakot na sabihin yung mali, tapos nun matanggal kayo sa pwesto. Ano ngayon matanggal kayo sa pwesto? Sinabi nyo na mali, may paninindigan. Nagsisimula yung kalokohan, pagka kayo mga dapat magsalita na mali at hindi sumunod, susunod kayo, you are also violating the Constitution. Uphold the Constitution, sinasabi nyo apolitical. Uphold the Constitution. No? Protect the people. Ano yung ginagawa ninyo? By following orders that are illegal, following orders that are questionable, and orders that tend to violate the freedom of the people, the purpose of the Constitution, the spirit of the Constitution, you are yourselves violating the Constitution. And it's a consequence. Susundin mo, alam mo nang mali. Ano nangyari? Nagukay doon sa kay OJC, nampukpok, may namatay. Malaking pananagutan nyo as a leader, as equal. Hindi mo na may babalik yung buhay nung namatay. Ano kayo? Tapos, ang yayabang ng dumating kayo, 5,000, ilan lang yung ano doon. Tinaan nyo sa force, tapos sasabihin ng presidente, wala namang baril doon Yun yung fake. Ah. Sinasabi niya walang baril. So tuloy ko, sir. Okay, aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves in our posterity the blessing of independence. Imagine, isi-secure mo. Anong ginagawa nila? Nanakaw nila yung pera natin Ubos-ubos na nga, bangkarote na nga. Ano ginawa niyo sa ginto? Ano ginawa niyo sa PCSO? Nasaan Ano ang ginawa niyo? pinapunta ng ginto na yun? Walang explanation hanggang ngayon. Oo. Kaya nga Tapos pagka sila hindi pang galit? ma-explain Sila ka, pang galit? Sila pang galit. Ikaw, yun. sana kasuhan ka ng inciting to sedition. Oy, takot sila sa akin Takot sila sa akin. Hindi ka pang national. Ako nga, kasuhan niya ako para maging national figure naman ako. Ang hirap naman yun. Tatlo lang silang sikat ngayon SF ka kasi. isip. Oo, isip kasi ako. Ranger ito Alam mo kasi. Nagloloka kami. Alam mo kasi yung isip. Kanya magaling sa psychological operation yan. Oo. Okay. Yung Ranger, bira ng bira. Kaya Bira tuloy ng bira. nagkakaso. Kaya nagaling kami sa lawyer Sa lawyer. Nagtatawa lang kami. Sabi ko, Bok, wag kang masyadong shoutout kay John, no? Basta, sabi ko kanina, wag kang mag-alala masabi na kasuhan ba? Makasuhan. Nagkaroon ng probable cause. Matakot. Gusto ko pa nga yun Kasi sisikat ako. Para si Ikulong mo ako. Igiling mo ako. Kulong mo ako. Okay lang. Baka yung pang sinyalis ngayon. Sinyalis o galit ng taong bayan. Baka kinakasuhan ngayon ng inciting to sedition. Sara Duterte. Pangalawa. Ako. Tapos nun, si Pangatlo. Duterte, si Digong Duterte. Abay, sikat-sikat. Sikat kayo tatlo. Gusto mong sumikat. Okay, so, Gusto. hindi kasi sir, isip kasi. Nick, kasuhan mo nga ito. Si Kwan nga, Digong, Ranger Ranger lagi sinusunod niya, kaya nakasuhan si Bongbong Marcos, Special Forces Special Forces. Magkakakaso yun.
So, delikado ka, Pangulong Marcos, ha? You see, Marami na nakabantay sa iyo sa ibang secure, bansa. ano yan, secure to ourselves, the Okay. blessing. Okay. Secure to ourselves. Conserve and develop our patrimony is secure to ourselves, our posterity, the blessing of independence and democracy under the rule of law. Oh, rule of law. Anong ginagawa nila yan? Ay, Batas, under the law yung ba sila? Ginagawa bata, nila? hindi, yung bata sa kanila lang. Sila lang ang May batas. pwedeng Gumamit. mag-violate ng batas. Paano mag-violate ng batas? Eh sila nagnanakaw. Ah, oo nga Sila pala. yung maabuso. Oo. Sila yung nagdodroga. Oh, tayo. Tapos, kinakampi pa yung enemy of the state, yung NPA. Nagdodroga. Oh, sila pa yung NPA. Enemy of the state, kinampihan nila. Sila pa yung nagko-contempt. Nagko-contempt ka ba? So, Nagko-contempt ka? Hindi naman. Nagdodroga ka? Hindi, ayaw ko, galit nga ako dyan eh. Meron akong polvo. Gusto mo? Nagdodroga ka ba? Oo. Ito, amoy mo. Di ba traitor? Di ba traitor yung kwan? Yung traitor na kumampi sa NPA? Ah, Di ba traitor yun? Yung kumampi ka sa NPA? pagka nagbagong, Oy, tambalaslos. Huwag mo nang ano yan. Kasi talagang given na yun. Iinit lang ulo mo. Baka magsisigaw na naman ako. Oo. Naiwasan ko na nga sumigaw. Gising yung mga tao dito. Okay. Alam na, ano ka inuusapan nyo? Tapos, imagine, under the rule of law. Yan ang linaw ha, rule of law. O ano ngayon, ba't hindi nyo in-explica yung nagdodroga? Okay na ba yung nagdodroga, ang isang leader? Nagdodroga yung presidente? Gusto lang naman ng taong bayan mag-hair follicle test ka para decente ba? Hair follicle test. Isa naman tanggalin ka. Yun. Tanggalin ka. Pag sinabi ng taong bayan, BBM, hindi resign. Pag sinabi nyo kasi resign, meron siyang choice. Ayoko Presidente ko Oo. Ha? Ganun ba yun? Sinabi Pwede ba mo yun? resign Pag sinabi kang resign, pwede Ayaw mo ko na nga. sabihin, ayaw mo mag-resign. Oo. Pero pag sinabi ng taong bayan, BBM, you are terminated. Patay Ang tanong, ka. pwede ba yung gawin? Pwede Paano ba mo nga gawin? sir? Paano ba? Hindi ko gano'n maintindihan yung Pwedeng gawin yung i-terminate ka ng saan taong galing bayan. ang power? Taong bayan. We, the sovereign Oo nga pala, Filipino people. the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people, Oo. yung binasa nyo, employing the aid of Almighty God. So far yung nabasa natin, basahin mo ulit. In order to build a just a just and humane society and and establish government government shall that shall embody our ideals and aspirations. Promote. Ideal ba natin yung magkaroon tayo ng leader na bangag? That's why we are asking, demanding, in fact, a hair follicle drug test. Because hindi natin ideal na magkaroon ng leader na bangag. Hindi natin ideal o aspiration, Pangarap. na ambisyon natin, nangangarap tayo na lahat ng mga kabinete mo ngayon, mingiwi. Ngiwi. Ang daming iwi kayo na. Ang daming ngiwi. Oo, daming Hindi mo aspiration na yung Congress mo at saka yung Senate mo pumipirma ng Resolution 10 na hindi, walang resibo. Oo. Yung ba'y gusto mong mangyari? Hindi yun yung aspiration natin. Ang aspiration natin, yung pera ng taong bayan to the single centavo accounted for. Walang Ibig nakawan. sabihin, hindi pala sila pwedeng makakuan kasi nga Ah, walang resibo. Bakit si Inday Excuse me. Sara na nila? So dapat si Inday Sara kasama rin dyan. sa mga hindi nakakaintindi, yung pagkakatira nila kay Inday Sara is a political ploy para i-neutralize. Ano may sabihin neutralize? Oo, patayin. Ay, hindi. Hindi patayin. Basta hindi siya makakilos. Neutralize Inday Sara because she is a political opponent for 2028. Oo. The Dutertes, neutralize Yun nila pala because yun. the Dutertes has massive influence Ganun over pala- the people. ganun pala yung plano because nila. the Dutertes can say, eto ang iboto nyo, eto yung lineup. Kaya pala, pilit nilang ipabagsak ang Duterte para wala na silang problema. Ganun ba yun? Ay, napaka-demonyo pala nila. Hindi sila patas lumaban sa politika. Talagang demon. Talagang Ay, masama wala yung ano na yan. Pangulong Marcos, ayusin mo nga yung kan mo. Manggagamit. Oo, Ginamit ayusin ang mo. Inday Sara Asan yung ginto mo nga pala? para manalo. Wala yung ginto mo na. Tapos ngayon, ang pinalalabas nila ngayon, si Inday Sara, Oo. ang nanggamit. Nanalo lang si Inday Sara dahil kay Bongbong. Ha? Ganun yun? Yung style nila Hindi kasi, alam naman ng taong bayan yan na
Kung wala si Inday Sara, walang Marcos Hindi, President pero ngayon. may mga taong kababayan tayo na sira Sira ulo? wala sa hulog. Sira Naniniwala sila dun sa naratibo ng mga tukmoy na yan. Okay, I challenge all uh, uh, pro BBM. Mm. Pro BBM, I challenge you. Ang issue lang ang aming pinag-uusapan dito, anong nangyari sa bansa. We are not pro Duterte, we are pro people. Nasa taong bayan kami. Ang aming pinag-uusapan lang dito, para clear tayo, ulitin naman natin para maintindihan nyo. Kasi baka nakikita nyo, nasa taong bayan ang aming pinagtatanggol ngayon. Mm. Hindi ngayon, pinagtatanggol natin. Dahil nga yung maraming abusong nangyayari, saan man sulok sa Pilipinas, abuso, at yung pagnanakaw. Yun yung the worst. The worst. From the national down to the barangay, puro nakawan ang ginagawa. Walang control ang national leadership because he is also magnanakaw. Yun yung problema natin, mga kababayan. Kaya dapat kumilos tayo ayon sa ating konsensya. Tulungan natin ang ating bansa dahil alam na natin, ito nga sa PhilHealth, Ng balansiro. wala na, marami nang reklamo sa amin na namatay na lang kasi walang gamot ang mga hospital na tinatakbuhan nila. Tapos yung ginawa ni malasakit ni Sinter, ayun, may sakit. Puro sakit na lang nandoon, wala nang malasakit. Nakapadlak. Wala nang malasakit, puro sakit na lang yung malasakit Sinter. Dahil marami na mga lamok doon sa loob na mga tubig doon na naiipon na hindi nabubuksan. Kasi nga, paano mabubuksan? Wala namang operational plan. May nagsabi sa akin, nung kausap natin. Parang tumanda daw ako. Bakit daw? Bakit ka tumanda na? Sabi ko, Kaintindi ng problema ng bansa, ganun ba yan? yun ang sabi ko. Oo. Sino ba naman di tatanda yan? Iisip mo yung buong Pilipinas, yung buong 920 million, yung paano mo susolvehin yung problema ng Pilipinas? Hindi naman ako halal, hindi naman ako, malay ko ba dyan sa... Tapos kasuhan ka pa. Tapos kakasuhan pa Ay ako. ka, Tapos, gaano talaga ang masakit gobyerno? dyan, Oo. kung mga kababayan, walang pake. Dapat kayo mga kababayan, makialam tayo. Para bang kami lang ang nagpapasan ng mundo. Ang sagot niya, kayo naman yung nag-voluntary. Hindi, tapusin natin yung tapusin natin. preamble na yan. Para makita nila yung Yung solusyon naman, ito. hindi, yung problema. Problema. Tapusin natin muna ito. Our share in prosperity, the blessing and independence and democracy under the rule of law and Law. regime of truth. Regime of truth. Regime of truth. Okay. Anong ginagawa ng mainstream media? Bayad sila, Wala. hindi nilalabas. nilalabas yung katotohanan. Kaya gagawin mga Nakukuha media. nyo lang sa SOCMED yung katotohanan. Ang problema, nagme-maintain sila ng troll farm using your taxpayers' money para bayaran itong mahalangang bituka ng mga troll farm. Tapos nun, babalik ta rin pa. Sasabihin si Inday Sara magnanakaw, sasabihin na tayo mga walang niya, tayo yung mga panggulo sa gobyerno, tayo yung mga destabilizer and all that. Lahat sabihin nila, personal nila ako, tinanggal daw ako sa serbisyo. Imagine Lahat sabihin, na, dishonorable discharge ako. Puta kasi yung mga taong yan. Hindi nyo ako kilala eh. No, hindi nyo ako kilala. Tapos kasuhan pa ako. Kasuhan pa. There's no truth to it. Yung and again, they are violating the Constitution, preamble pa lang, big time. They're violating it. Walang truth, walang equality, walang love, walang, sabihin mo, basahin mo. Regime of truth, justice, Justice, walang and justisya. freedom of love. And freedom, love. And equality. freedom Freedom. is freedom of expression, kalayaan. Ayan yan, dyan na papasok tayo. Sinusuppress nila yung tao. Yung mga vlogger, tatakutin niyo yung mga vlogger na, puta guys, kayo i-condemn ninyo. Kung magsasalita kayo, mag-asta kayo, kala nyo, forever kayo mabubuhay. Hindi, mamamatay din kayo. Impyerno punta nyo. Guaranteed yun, impyerno ang punta nyo. Na kahit nga walang mangyari dyan sa ng taong bayan, ay nako, yung binenta nyo ang Pilipinas, May freedom ba ninakawan nyo. May freedom kaya ngayon? Meron naman, pero Freedom of expression ang pinapatay nila. Kasi dahil sa freedom of expression, nasisita yung mali nilang ginagawa. That's why kinakailangan nilang takutin yung mga vlogger, yung mga gaya natin na tumatayo, Sa mga tinatawag troll. nila. Pero hindi kami matatakot sa inyo ha.
Hindi kami matatakot. Ibahin nyo kami ha. Hindi kami matatakot. Bayan nyo kami ha. Lumalaban kami ng patas. Kami. Ganito lang kami. Salita kami. Kalaban namin. Buong gobyerno. Kaya dapat kayo mga Pilipino, tulungan nyo kami. Ha? Kailangan nasa likod namin kayo. Para kami ang tagapagsalita. Ang mahirap to pag sa amin, sugod. Paglingon ko sa likod, walang tao. Ay, mahirap naman yon. Lumalaban tayo sa gobyernong bulok na ginagamit nila ang kapangyarihan, ginagamit nila ang power sa kanilang kapakanan. Sariling personal interest. Ano? So, lumalaban kami. Kami ang lalaban kung walang gustong lumitaw. Ano pa Pero sabi? may gustong lumitaw eh. May gustong mga grupo eh. Pero sa kanila muna yan. Maya. Tapusin na natin. Yung mga issues sa labas, mamaya natin pag-uusapan yun. Ito muna. Okay. Freedom. Love. My love. Oh, love. Kaya nga palagi mo sinasabi yung my love. Ano? Kasi nandito pa lang sa preamble. Love. Equality. Equal, hindi natin kailangan palawa, equal. Patas lahat ng pamumuhay dapat. Pero bakit may mga mayayaman? Ang pinag-usapang equality, yung mga aitas o mga nitibo, dapat pares lang ang ating pamumuhay. And yet, pinababayaan ng gobyerno, kaya binibigyan natin ng importansya ang mga kapatid natin. The other way of looking at it, yung equality, walang nagarbyado. Ang problema sa atin, sa araw-araw, sa bawat buhay natin, tuwing umaga, tuwing araw-araw, merong mga Pilipino na aagarbyado. Hindi tama eh. Dapat ang gobyerno natin, at sino man mahalal, kayong mga politikong pulpul, kayong sino man mahalal, dapat ang utak ninyo ay yung 3 taon o 6 na taon na ibibigay sa inyo dahil sa binola nyo yung taong bayan, dapat ang isipan ninyo ay paano nyo mapagsisilbihan ng taong bayan. Kasi sinusweldo kayo, tatanggap kayo ng pera eh, sweldo eh, ng taong bayan. And then here you are, sa kumpanya, ang babait. Pero pagdating na nakuha nila yung pwesto, puti nang yayabang na, hindi mo na malapitan eh. Manggagamit kayo, Akala mo kanila na yung Kaya gobyerno. nga, pag nabago ang mundo, baguhin natin lahat. kung pwede tayong mambago, Kung papayagan tayo ng taong bayan. kung papayagan tayo ng taong bayan, at kung papayagan tayo ng langit na baguhin, babaguhin namin. Mamaya pag-usapan namin yon. May advice kami sa mga tao na o grupo na nagnanasang baguhin ang Pilipinas. Okay, tuloy ko lang. Equality and peace do ordain and promulgate Yun yung, this Constitution. yung mahalaga, no? Equality and peace, katahimikan. Yung nangyayari ngayon, may katahimikan ba? Wala. Nagbabadya pa yung gera sa China, no? Yung huli, do ordain, binasbasan natin, and promulgate this Constitution. Yung Constitution, walang halaga yan. Kung hindi natin binigyan ng basbas. Do ordain, binasbasan, and promulgate this Constitution. Dahil sa preamble na yan, nandyan lahat yung espiritu ng Constitution. The Constitution is the fundamental law of the land. Ang pinaka-original, generic, kung baka sa gamot, generic, no? Kung ano, paracetamol, no? Biogesic, ang may pangalan, ang branded, o kaya Solpinol, o whatever. Pagka-generic, sinabi mo ay, ano, ang tawag doon, paracetamol. No, ngayon, nato ko na eh. Hindi ako natok. Hanggang bukas to, hanggang mamaya. Tapos noon, yung Constitution, yung preamble, ang pinaka-generic na generic. Kasi yung Constitution, the fundamental law of the land, pinaka-generic, na lahat ng batas, doon susunod. Yung Supreme Court ninyo, no, doon susunod sa batas na ginawa ninyo. Because kayo to ordain and promulgate this Constitution. Basahin mo ulit ng madahan-dahan at ng buo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Lagay niyo sa puso
in order to build a just and humane society and and establish a government that that shall shall embody our our ideals ideals and and aspirations, promote promote the common common good, conserve conserve and develop and develop our our patrimony and and secure to ourselves in our and our posterity posterity the the blessings of independence independence and democracy and democracy under the rule of law under the rule of law, and regime of truth, regime of truth. Anong ginagawa nila? Panay kasinungalingan. A regime of truth, justice, justice. freedom. Imagine, ang dami nilang violate. Freedom. Oh, Love. Love. Akala ko, mayroon ka may dudugtong. Love and And equality equality. and peace. Ano? And peace. And peace. Kapayapaan. To- Katahimikan. Di ba? Oh. Do ordain. ordain binasbas And and promulgate this constitution. Mga kababayan, you cannot go wrong kung yung preamble na yan, sinapuso ninyo. Yung constitution natin, ang katibayan ng kagustuhan ng taong bayan. Ang problema kung kunyari itong mga halal na opisyal at appointed na opisyal, ang siya pang lalabag sa konstitusyon. Karapatan ninyo, karapatan natin lahat na magalit. Karapatan natin lahat na pagsabihan sila, kayong mga nakaposisyon, karapatan namin, pagsabihan kayo. Hindi yung sasabihin nyo, gagamitin nyo yung batas para patahimikin kami. Hindi kami tatahimik. Karapatan namin sitahin kayo kasi binoto namin kayo. Karapatan namin lahat ng gusto namin mangyari. Kasi nakalagay yan sa batas natin, sa konstitusyon natin, sa preamble. Do ordain and promulgate this constitution. Lahat ng sumusunod sa ilalim ng konstitusyon ay nagpase doon sa preamble. Nandun lahat our ideals and aspirations. Gusto ba natin magkagera with China? Ayaw. Hindi natin aspiration yun eh. Matahimik tayo kasi nakalagay peace. No? Gusto ba natin na may mayaman na Pilipino, mahirap na Pilipino? Hindi. Equality. Gusto ba natin na mataas yung presyo ng bigas? Hindi. Gusto ba natin na sobrang traffic yan? Walang niya kayo. Wala kang, yung papanika doon sa MRT na yan, wala man na escalator yung mga PWD, yung mga senior. Paano ka papanikin mo haba-haba? Bakit hindi nakikita ng gobyerno natin? Kasi wala sa puso nila ang pamamalakad. Wala sa puso nila yung taong bayan. Ang nasa puso nila, yung pamilya nila, yung kanilang power at yung pera, yung bulsa nila punuin. That's why mali sila, kaya karapatan natin magalit. Pagkaisa tayo. Okay, so maliwanag. Ngayon, sabi ni Commander Falcon, no? Sabi niya kanina, suggestion niya ni Commander Falcon, na tama naman yung panatang makabayan, no? Dapat palitan ng preamble. Yung panatang yun. Ano yung panatang ako'y makabayan? nanunumpa. Ako ay Pilipino. Ako Nagsusumpa ay sa Pilipino, watawat, ng sa Pilipinas. isip, sa Salita. salita, at sa gawa. Okay. Anong diferensya nun? Yung sinasabi tuwing Monday, di ba? Tsaka sa eskwelahan. School. Baga, flag ceremony, tapos ako Pilipino, bla bla bla. Ayan. Ang sinasabi nun, umingay. Mayroon pa. Pulis. Ang sinasabi nun, yung panatang babayan, ako ay Pilipino, susunod ako. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang sinasabi ng preamble, tayo ang masusunod. Kaya ang proposal ni Commander Falcon, ano sinasabi mo? Ang dapat gawin sa Constitution? Tungkol sa ano, sir? Sa Tungkol ano? sa preamble. Oh. Dahil sa dapat mabago sa school, di ba every Monday kung minsan flag raising?
Oo. Ang kasunod nun ay ang panunumpa sa watawat. Mm. Dapat baguhin na yun eh. Kumain ka na naman. Dapat sige, ang sige. ipalit dyan na i-recite ng mga estudyante o sa mga opisina ng gobyerno. Dapat ang recite nila ay ang preamble para mamulat, maintindihan ng mga tao kung ano ang kahulugan ng isang nakasulat sa preamble. Hindi yung panatang makabayan ay mali. I Ano agree with that. masasabi niyo doon? I agree with that. Kasi not only in schools, but it should be a requirement sa bawat household ng pamilya. May somewhere there sa dining table, nakasulat doon. Sa dinner wall, nandun yung preamble. And it should be the drive of the new government, kung meron man. Kung sino man kayo, the new government, the new breed of leaders, inculcate sa utak ng bawat bata, sa bawat mamamayang Pilipino, we, the sovereign Filipino people, tayo ang makapangyarihan. Hindi yung ako ay susumpa sa isip, sa salita, sa gawa. Di ba? Susunod ako. Mas maganda sa akin when we develop a new breed of Filipinos, i-inculcate natin, ilagay natin, ibaon natin sa utak nila at sa puso ng bawat mamamayang Pilipino. All 120 million and the next generation of Filipinos. We, the sovereign Filipino people. Ano yung gusto natin? Our ideas, aspirations, truth, peace, justice, love, di ba? Yun ang mas magandang matandaan ng bawat isa, ng mga bata hanggang sa lumaki sila. Because pagka na-inculcate yan sa kanila, wala tayong problema. Ngayon, saan? Sa hapagkainan, sa bawat household, sa eskwelahan. I-recite. Sa umaga, government, Monday, government. I-recite. Yun preamble. Yung sa workplace, kay call center ka, kay kung saang Makati na office ka, nandoon. Pagka yung mga mainstream media, by the way, mainstream media, ang suggestion ko dyan, kayo, temporary revoke yung licenses ninyo. Yun yung suggestion ko. Sa bagong gobyerno, magkaroon kayo ng 45 days suspension. And magkano kayo ng mag-explain kayo why it will not be totally suspended. Bawiin ng gobyerno yung inyong license to operate dahil sa hindi nyo pinapakita ang tamang pamamahayag. Nagpapagamit kayo sa mga taong mali para yung utak ng taong bayan guluhin ninyo. Kaya sa akin suggestion ko magkaroon ng yung 45 day suspension ng inyong mga franchise subject to investigation. Tapos nun pagka naimbestigahan, pagka matigas ang ulo, tanggal. Pagka okay, bigyan ka ng probation. Every 6 months probation. The government can remove your franchise. I don't care if you go bankrupt. I don't care. Basta sa akin, mahalaga yung contribution nyo to nation building. Kayong mga mainstream media. Okay. May dagdag naman ako. Oh. Meron pa sir. Okay, may dagdag pa. Ako mamaya na. Sa loob ng mga kampo, Yon. especially sa kapulisan, pagkatapos ng flag raising, kumisan kumakanta sila. Hindi lang flag raising, kundi kapag merong activities, retirement or whatsoever, nire-recite nila yung tawag nito, kinakanta nila yung hymn ng pulis. Ano yun? Meron silang kinakanta na para yung paglilingkod ng bayan, mga ganun-ganun. Dapat, wag na yun. Dapat i-recite nila preamble. Okay. May Saka sa dagdag. MRT, public places, nakalagay siya. Ay nga muna sir, kasi para ako naman, baka ka nagsalita, pero ikaw eh. O kaya, suggestion, Tutulog na ako. iukit nila yung mga words ng preamble sa isang concrete wall.
para nadadaanan ng mga tao, nababasa nila yun. Siyang malaki, no? Okay. Ang nasa Diyos yun, no? Ako naman. Oo, sige, siya na. Wala. Airtime, gusto. Okay. Kadugtong dyan, di ba sir galing ka sa Japan? Oo. Oh, yung mga kabataan doon, base sa aking kwento na... Pero di ko pa kilala si My Love. Galing ako Japan. Pupunta ka kay My Love ngayon. My Love, Ay, hello, you. My Love. Okay, ganito. Nori, love you. Kasi, yung sa aking kwento, yung sa'yo, true experience talaga sa'yo, na ang kabataan doon, mga elementary pa lang, marunong gumawa ng mga radyo. Oh, di ba? Totoo ba yun? Magaling na sila sa mga electronics. Dahil yun ang turo sa kanila. Hindi nuro. Ah, Kung ano yung passion mo, kung ano yung interest mo, kinukultivate nila. yun ang dapat tingnan ng education. Kung saan magaling simula ng bata, doon natin i-develop. So, dugtong ko lang yon. Doon sa, yung kasi ang point natin dito, ang Pilipino, dapat ma-inculcate sa isip nila na mahalin natin ang bansa at para gumanda ang bansa at maiwasan ang abuso at I pagnanakaw. went to Japan in 1982. Mamaya muna, sir. That was Muna. a long time ago. Sige, okay Akin lang. muna. Hindi ko mabilibigay sa'yo ito. Sige, salita ka na. So ganito. So okay yung mga sinasabi niyo kung saan-saan places ilalagay yon. Kasi nga, naka-observe ako niya, meron yan. Yung sa Anti-Red Tape Authority, yung na sinasabi nilang yung batas ni Duterte, nakalimutan, Republic Act 11032, na which is kung mabagal ang aksyon ng gobyerno, na within 15 days, dapat yan masagot yung kailangan ng bawat Pilipino. At with that period, 15 days, pag hindi na-aksyonan, yung mismong Chief of Office mag-explain sa Pilipino, sa taong concerned. Nakalagay yan, madami mga option nilagay. Ang question ko doon, tama yun, maganda. Ang kulang doon, implementation. Parang ba yung parang katulad nito, nakasulat lang, walang pake. So dapat dito ngayon, doon sa preamble, katulad sinabi ni Commander Falcon, Commander Falcon, sabi ni Commander Falcon na bibigyan natin ng emphasis sa mga kwan, sa pag-o-taking, sa police, ganyan. Sa lahat, alam mo, business permit kukuha. Manunumpa sila, we, the Filipino people. Sovereign. Sige, kung ano ba nawala na ako. We the sovereign. So lahat ng Pilipino required to recite yan, clearance, gagano sila. And that is gawin sa batas. Ay, Ikaw na, sa'yo na. Kaya kami natatalian na intindihan yung Oo. na-appreciate namin. Kasi nung kadete kami, Yun. yung kadete kami, pinag-usapan namin yan ni Falcon tsaka ni Bukay. Sa yung kadete, meron kaming honor code, generic. Parang yung preamble, generic. No? We, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Ngayon, yung honor code na yon sinundan ng honor system. Yung honor system, nandun, isang booklet yun, nandun lahat ng honor violations, ano yung mga pag-trial, lahat-lahat ng sistema, na after reading all that, naintindihan mo lahat yun, pipirma ka pa kung naintindihan mo. Every year, pipirma ka. Every sem. Pipirma ka. Talaga hindi mawala sa utak yun. Na nagkakamali pa rin yung mga tao, yung mga kadete, nababiolate pa rin. Nung kadete kami, I wanted na tanggalin, kung naging chairman ako, I wanted na tanggalin yung pamphlet. Maraming technicalities. Parang niloloko lang natin sarili natin, Parang yung gano'n nga. nasabi ko. Parang gano'n nga. Kasi technicalities sasabihin mo, kunyari, an example ng technicality, seatbelt law. Mag-seatbelt ka, pero pagdating sa implementation, hindi ka na masisitahin pag wala ka seatbelt. Hindi naman mahina sa implementation. Mag-seatbelt ka sa harapan ng bus. Pero pag doon sa likuran ng bus, walang seatbelt. Ganun din naman yung violation So may technicality, just na ipakita na merong compliance na may seatbelt. Yung harapan. Kasi yung likuran ng bus, hindi na nakikita.
yung dami ng technicality na yan, nababiolate yung honor code. So, yung dami nung sumusunod na batas at mga sumunod na Republic Act, nababiolate yung constitution natin, yung preamble natin. Kasi yung espiritu eh. So, kahit sinong mang lawyer, sabihin mo, tama ba o mali yung sinasabi natin, explica natin na preamble na yan, salita lang yan. Kumbaga forward, bungad lang yan. Hindi! The spirit of the Constitution is found right there in the preamble. Otherwise, sige, challenge ko kayo. Tanggalin natin lang preamble na yan, burahin na natin. And then, simulan mo na kagad ng Article 1, which is yung ano natin, yung territory, definition ng territory. Article 2, which is yung state policies. Lahat yun, kumuha, hindi ka na makakasalita. Lahat yun, kumuha Sige. dun sa preamble. Oo. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society. A just and humane society, tapos yung establish a government, establish a Establishing government. Hindi, wala. Di ka nakikinig. Iba yung aking buhabagod. Just and humane. Establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Kaya kita nyo, nandun lahat, nagsisimula dun sa preamble, yung lahat na sumusunod dun sa konstitusyon. Kaya yung Bill of Rights, nakabase doon. Yung sinasabi sa konstitusyon na section 2, section 2, section 1, article 2. No? Yung all power emanates from the people. Diba? Ako naman. No. All power and government authority emanates from the people. Imagine, all authority emanates from the... Ano nga yung ginagawa nitong Quadcom? Contempt, invite, di ba? Ang yabang nila. Mayabang, sobra, abuso. Ang lumalabas, tayo pang mayabang. Kasi may sinasabi si Tuadcom pala. Kayo, may mga nagmumura, may nag-challenge pa, naghahamon. Pumunta kayo dito! Pumunta kayo. Ikaw pumunta dito, Tuadcom. Okay. Dagdag ko doon sa sinabi mo, sir, para ma-strengthen yung pinag-usapan natin ng mga batas. Matagal ka lang pumapasok sa isip ko, marami tayong batas. Ang problema lang, yung implementation. So yung implementation, mayroon akong nakitang solusyon. Okay. To give you an example, yung Republic Act 1162, and 7062, yung child labor, Nung batas na lumabas yan, maybe 1998 o 97, lumabas yan. Ang ganda ng implementation. Ang ganda ng implementation. Nagkalat sa buong Pilipinas na child labor na dapat ang below 18 hindi magtatrabaho. Pag nagtrabaho ang bata, ang magulang makukulong. And I am the chairman sa Lawang Northern Samar. Doon si Kikwan, kay Alicia, bayan ni Alicia Buang. May love mo yun. May love ko yun. Alicia Buang, Lawang Northern Samar. Tagalawang ka pala, Alicia, kilala na kita. Kilala kita. Pero kaibigan ka, sangkay ko ang imo mga partido. Okay. Alicia Buang, Okay, ganito. Ako ang chairman doon sa Lawang Northern Samar. Napakaganda. Ang dami namin napaparusahan ng mga magulang. Pero ang problema lang, after 6 months, nakalimutan na ng mga local leader. Hindi na na-implement. So that is one problem. Now, may isa pa akong mayroong gustong, may pakapi pa. Mayroon pa ako isang napansin na gusto kong mangyari. Ito kasi, yung batas na ito, nakalagay rin doon kung sino ang implementor. Mayroong implementor, DSWD. So, yung ibang batas na nilabas, hindi specific kung sino ang implementor. So, yun yung problema natin ngayon. Now, mayroong gagawing batas, ayusin ko muna yung forma ko para magandang forma ko. Talta. Mayroong batas na gagawing batas, lahat ng batas na, matulog ka muna, lahat ng batas na nagawa
mayroong implementors gagawin natin batas na lahat ng batas, for example, sa ganito, yung batas ng droga, ano ba batas nun? Ewan ko, ano ba? Dangerous Dangerous drug. drug, okay. Yung dangerous drug, normally, PDEA, tapos police, hindi ba talaga? Now, that law, gagawin yan, kung sino ang hindi makapagpatupad ng batas, siya ang may criminal liability. Sobra naman yun. Ha? Hindi, yun ang tama. Kasi Ha? nga, Paano yung tama yun? hindi, kasi pag-uusapan pa naman sa batas, ipapanukala. Ubusin pa mo na lang lahat ng drug Ipapanu- lord. Ipapanukala pa nga eh. Oh, Pag-uusapan tukamin mo pa. lahat. So, Mula dahil Malacanang ito, down the line. lahat ng mga nagpapatupad ng batas, kaya ngayon mag-atrasa na PDEA at saka pulis kasi may parusa ang hindi makapagpatupad ng batas na nasa harapan niya na hindi niya nagagawa. Oo. Yung tanod, yung pulis na may drugs diyan, hindi niya nagagawa, siya ang may criminal liability. Ba? Yun lang naisip ko. Ba? Para lahat maging masipag. Hindi. Para yung drugs, halimbawa drugs lang yun eh. Kasama na yung lahat ng violation of the law. Kung sino ang implementor, yun ang mananagot ng criminal Yeah. liability. Yeah, Okay, okay. ayusin mo. I was In every situation, there is a problem. Ah. But you have to identify what is the problem. Yun, problem mo na. When you are aware kung ano yung problema, yan AIM. Oh, ano sir? Hindi ko Asian Institute of Management. Di ba pinaka-top yan na? Masters. Di ba magaling na sir? Di ba na top level na Masters in Business Management. Eh, sabi kapitan ka lang eh. Ano ngayon? Kapitan del Barrio. Sige, tuloy mo. Sige, laitin nyo ko. Bahala kayo sa Pilipinas nyo. Pero sa mga kababayan na, kapitan lang ang nakapag-isip ng mga agenda para sa kagandaan ng Pilipinas. In which is, sino yan? Yung katabi kong gwapo. Bakla. Besides kidding, totoo talaga. Marami ako nakasama. About preamble uli. Balik. Bakit hindi nire-recite sa bago mag-start ang session? Halimbawa sa yun, Senate maganda o yun. Congress. Ba't hindi nire-recite yun sa... Yeah, require natin. I-require natin ang Dapat Congress. i-recite nila yun, di ba? Dapat. Congress, Senate. lahat, in all ng government. Tanggol niya yung panlalawigan, mga sambigan. Suggestion to sa susunod na gobyerno. Hmm. Na? If it becomes a revolutionary government, or it's the government of Inday Sara, it's the government of revolutionary government of whoever, ek na yan, suggestion lang. Yun, suggestion ni Commander Falcon. No? Hindi nyo makita kasi lumilipad-lipad. Falcon yan. Pwede siguro palitan yung bago sila mag-start ng hearing o session o meeting. Yun muna, Unay. Preamble lang i-recite nila, hindi yung kasi Hindi, nagdadasal sila pero ano naman ang mga Bastos rin sila. Magdanakaw naman. No? Namo, di ba? Oo. No, we require that. We require that. Namo. Under a revolutionary government. Katulad nung isa dyan na Namo. nakasuot pa ng cross. Si Kwan yun. Si Si Atras Abante. Atras Abante. Pante. Oh, wag na siya Dinindimonyo yan cross eh. Wag na siya magkasal. Preamble na lang baka magbago ang ugali. Yan si Dapo. We to the new government, no, if there will be a new government, a change of one of the declaration will be the emphasis on the preamble. Inanyo. Yeah, it will be a proclamation. Na it will be required talaga. So that we will bring in a new breed of Filipinos who really know kung ano yung karapatan nila. Eh, naging tamok yun tayo lahat dahil sa hindi nyo alam yung karapatan ninyo. Eh. Ngayon, dapat tulog na kami, mga senior kami. Siguro ito ba? Alas 2 na Alauna yata. na siguro. Memoryado kaya nila yon? Hindi niya alam. Si BBM, memoryado kaya niya yun? Hindi niya nga alam eh. Hindi niya yun, mga walang yan, panay kulimbat. Kasi kung alam nila by heart yun, hindi nila ginagawa yung ginagawa nila ngayon. Kasi linaw eh, we the sovereign Filipino people. Hindi I, Ferdinand Marcos. Hindi I, Tambaluslos. Hindi I, the Chief of Staff, Armed Forces. O I, General Marbil, General Torre. Hindi. We,
the sovereign Filipino people. Mga viewers, dahil hindi namin nababasa yung kwanyo, magpintuhan kayo rin. Mag-usap rin kayo dyan para nakakashare rin kayo dahil babasahin natin mamaya. Mag-usap kayo dyan, yung mga discussion namin, kung ano ma-input ninyo. Mga viewers, love you, love you. Merong balita no na 5 grupo. Ay, meron, oo. May balita, ewan na namin, hindi ko na sasabihin yung Pero meron sa Malacanang ngayon eh. Mamaya na? mamaya pa yan. Yung 5 grupo na nagbabalak na lumahok sa isang intervention. Kung anong tawag mo doon. Nagbabalak na ipaglabang kayo, mga kababayan. Ipaglaban. Ipaglaban kayo. May 5 grupo. Ngayon, ang isang grupo, may gustong iupong isang general. No? Huwag mo sabihin General? pangalan. Hindi ko na alam eh. Paano ko sabihin? Alam ko eh. Alam mo. May, Ikaw nakaalam nun, hindi ako. hindi ako pwede, captain ako eh. Isang general. General yun. Baka patawag ka ng general. Sige, baka patawag ka ng general. O huwag mo na sabihin. Iyo pong isang general, isang grupo naman, ang iyo po, ganun din, general din. Pucha, talang. Yung isang grupo. Puro general. Grabe. Oo. Pero kilala ko pala yun. Iba-ibang grupo for that matter. Hindi, may isa kapitan. Na? May isa, kapitan. Hindi ako yun ha. Hindi, mayroon isa kapitan nga. Na, huwag mo sabihin yung kapitan. Wala kami. Ikaw yun yata. Hindi ako yun. Hindi ikaw. Sige. Ayokong umupo. Kaya mo. Ayoko. Hindi nga ikaw yun, may kapitan. Ayokong manahin. Nakulong na nga yun eh. Ayokong manahin ang problema ninyong lahat na Pilipino. Sa sakit ng ulo, tatanda ako dyan. Ang ano dyan, ang deal, it has to be a whole of nation approach. Okay, itong 5 grupo na to. Hindi naniniwala kay Inday eh. So paano mo ikaw implement yung Constitution, uphold the Constitution, kung ayaw mo naman maging successor si Inday? Paano yun? So, you have to trash the Constitution, yung tapon mo, kaput, zero, para yung presidential successor, constitutional successor, ay hindi mo yupo. Si Inday yun. Di ba? Kasi sinasabi nila, may bahid na rin, lahat may bahid. Nakalagay sa Constitution natin, a person is presumed innocent until proven guilty in a court of law. So, bakit mo sasabihin may bahid? Hindi naman guilty yung tao. Ini-impeach pa lang nga ngayon di ba? So, meron pang trial yung impeachment. So, ang nakakaano dito, nakakasama, is yung naratibo ng mga troll farm. Kaya dapat yan, death penalty yung mga yan Okay, so, ang ano doon, suggestion ko, kung sino man dyan yung 5 na yan, mag-succeed kayo. Suggestion lang, mga sir. Suggestion lang. Suggestion lang. Number 1, ninyong baguhin is yung tinatawag na Council of Elders. The first maganda yun. amendment. Maganda If yung you Council. will intend to amend the Constitution, ang malaga yung Council of Elders. At any point in time, mga kababayan, yung taong bayan 24/7 should be represented. Should be represented. Hindi yung ngayon nagkakaroon ng eleksyon, yung tao niligawan nila. Nung presidential campaign 2022, niligawan yung mga tao. Nakaganyan yung candidate. Nung nanalo na po siya, hindi mo na makalapitan, hindi mo na mahinga ng drug test. Samantalang ni-require siya na mag-drug test. Nagpa-drug test sila sa private hospital. Ngayon, hindi na. At sinasalag. Kaya kita niyo na yung mga taong to. Ang naging problema natin, hindi malinaw sa konstitusyon kung sino nasusunod. Nakalagay sa preamble, with the sovereign Filipino people. Pero dun kung titingnan sa konstitusyon natin, walang tinatawag na Council of Elders who should
represent every single Filipino. All 120 million Filipinos represented 24/7. Such that yung Council of Elders mas mataas pa sa presidente ng Pilipinas. So ang setup niyan, ito ngayon presidente, ito ngayon padre yung yung board of directors. Oo. Tayo yun. Oo. Sa kumpanya na private sector na nandun naman ako nanggaling, aside from my military service. Oh, mas magaling ka ngayon kasi Oo. ikaw mayroon kang business sector experience. Pwede akong patawag sa Unlike Congress. yung purely retired generals, magkaiba. Ang alam natin from lieutenant to general, iisa lang yung experience natin. Yes. Puro gera. Pero although sabi natin may mga political science ano pa man, pero iba yung business kasi nakita ko yung sinasabi mo, yung taxes. Eh, mamaya na yun. Malayo pa ba tayo doon? Malayo pa yun. Pero baka gusto nila marinig. Gusto Gusto ko ko na lang. idea. Yung tax natin, Oh. mamaya mo na explain Wow. in elaborate explanation. Ah. Yung tax natin, babalik sa atin yun. Kung After 20 nakapag-tax ka ng 1 million, babalik sa iyo yun. After Paano 20 yun? years. After Paano? 20 Mamaya years. mo na explain. Tuloy mo na. After 20 years. Oo. Every 20 years, bumabalik sa'yo lahat na binayad mo income tax. Isa kanya ko lang narinig yun. Ah! Sa AIM graduate. Captain And dami- lang. Captain lang. AIM graduate yan ha. Pero marami ring AIM graduate. Hindi na, marami ha. Hindi lang naman ikaw ang graduate yan. Milyon na yata. Mayroon, nagkaroon ba sila ng mga ganong proposal? Ah. Wala. Ah. Tuloy mo. So, ayun yung Nawala. ang ano dyan, presidente, Oo. and then yung board of directors. So sa private, para ako may hawak. Okay. Oh. Ang bad no? Sige. Para, presidente, board of directors. So, yung setup sa private sector and government sector, ganun eh. Presidente, yung yung GOCC, and then yung board of directors. So, yung board of directors represents yung stockholders o stakeholders, no? Okay, board of trustees, di ba? So, ito ang maglalagay kung sino yung gusto nilang presidente. Oo. Okay. So, on a similarly, yung taong bayan, tayo yun, nag-select kung sino yung presidente. Dito, kung maraming selection ng presidente, titingnan nila yung qualification. Oo. Binot ko ngayon yung isa, si BBM. Na? Sa private sector, pagka meron ka nilagay na presidente, scrutiny yung performance niya, board of directors. Sisitahin ka pagka may mali ka. Kasi hindi pwede na yung mga may-ari malulugi. Malulugi. Na, ang problema sa konstitusyon natin, problema sa setup natin, yung presidente, pagka nilagay na, you're stuck with him for 6 years. At ito, wala na magawa. Ang gusto nating baguhin sa konstitusyon, ilagay mo yung tao dito para yung AFP mo, yung PNP mo, at lahat naintindihan na yung the buck does not stop with the president. Nandito yung taong bayan. Lagi. The Council of Elders nasa ilalim nito, it's a box, kunyari, kaon. Buong taong bayan yan, and sa ilalim nun, nandoon ang Council of Elders. All sectors represented. Ang unang layer, ang unang category o level na magsasangkap ng magde-define ng members ng Council of Elders is religious belief. 86% ng Pilipino ay Kristiyano. Yes. So, doon sa 86% na yon, doon na yung KOJC, INC, JIL, El Shaddai, Catholic, etc. Kuha mo na 86% ng Pilipino. Yung Muslim community,
I think, yes, 6% kunyari, o 8% nandito na. 86 plus, kunyari, 10%. O, di 96 na. No? 96 na. So, 96% na. So, yung 4%, yun yung mga walang religion. So, dito sa Muslim group, represented na rin sila. Council of Elders. So, dun sa, yung mga walang Diyos, mamili kayo kung sino yung, yung hindi naniniwala sa Diyos, represented kayo ng ng member ng Council of Elders ninyo. Ang punto, pag ikaw dumating ka na sa mga edad retired, 60, 70, 80, parang wala ka nang ginagawa, di ba? But we can select kung sino yung magmemyembro para po protektahan yung interest natin, that sector. In this case, yung unang level, represented na buong Pilipinas. Buong 120 million Filipinos. Ilan pa lang yon. The second level, for example, para magkaroon ng little bit of redundancy, ilagay mo kung by profession o kaya by retired specialty, yung ganon. Kaya pwedeng retired justice, retired lawyer, retired architect, engineer. Ifuse mo lahat ng talent. Represented lahat ng talent. Okay? O retired teacher, retired general, etc. Retired president. So, nandyan sila. So, nandun yung represented yung buong taong bayan. Nga, ano yung power ng Council of Elders? Never again mangyari na pagdating na ang presidente may topak sa ulo, may durugista, adik, and yung mga Elders. legislative mo, o kaya yung judges mo, may problema. Wala na magawa ang taong bayan. Now, with the Council of Elders, isang ganun lang, pwede kang patawag, presidente ka. Kahit halal ka, huwag ka mayabang. Kasi yung Council of Elders will be given the power to terminate you. Tanginan nyo, hayop kayo. You will be given the power to terminate the president, or terminate a vice president, or terminate a senator, or a congressman, a governor, a mayor, a barangay captain. You will be given the power. If hindi gumagalaw yung sistema sa ilalim. Because at any one time, pagka na-trigger yun, i-define sa konstitusyon kung ano yung trigger mechanism or a special law defining the Council of Elders. Its powers, kung membership, and how you can terminate the membership, yung ibig sabihin na call for a non-confidence vote sa isang member ng Council of Elders, palitan mo, i-elect lang yan. And then, ano yung budget allocated do sa Council of Elders? Mura lang yan. Retirado na yan, pensionado na yung mga yan. They can do it pro bono. They can do it pro bono. Or, magbigay ka lang ng per dime allowances, and then, ang malaki dyan yung budget para sa secretariat. Kasi sila yung magtatawag. So doon ang malaking budget. Hindi malaki yun. Doon magbibigay compared doon sa mga individual. 12M lang yun. 1 million naman. Liit lang Liit lang yun. 1 million to maintain ang secretariat, mag-office ka dahil sa existing office. So, yun yung So, yun yung, now, so, never again, pagka merong isang abante, isang paduano, no? Hindi. Wala nang kayo, contempt. Ay, patawag ka. Council of Elders, patatawag ka. Tapos sasabihin, harap ka. Yan ang kagandahan. Kasi hindi pwede uubra yung siga ninyo na mataas pa kayo sa kalabaw. Kaya bayan ko gising na. Baguhin natin. Didikdikin kayo ng kalabaw. Oo. Upakan ka ng kalabaw. That's the power of the Filipino people. The Council of Elders representing the Filipino people at any given time, authorized by the Constitution as an amendment. A first amendment sa Constitution natin. I want it that way. A first amendment sa Constitution is the creation of a Council of Elders because right away, tinanggal mo yung potential na problema, hindi na mangyayari yung sitwasyon natin ngayon. Meron kang problema sa AFP Chief of Staff o sa isang general. Patawag mo, tangin na balita namin, ano ginawa po sa kay OGC? Gago. Mali ka. That is a violation of the right of the Filipino people. If you cannot explain within 3 days, hasta ka pa, neutralize ka ng presidente, patatawag yung presidente o yung DILG. Sesante kayong lahat because the power is there with the Council of Elders.
That's the beauty Yun yung maganda na talaga. magkaroon ka amendment number 1 sa Constitution. Mm. Yun yung kagad ang gagawin natin. Sana Sa mapalitan. hindi natin. Ha? Kung sino man yung Natin, ibig sabihin, papatakbo ng gobyerno. kaya kung sabi natin, tayong lahat natin eh. Hindi lang tayo. Mangyayari lang yun. Tayong lahat. Mangyayari lang ngayon, pagka kayo tatayo. Oo. Tatayo kayo, tatayo. Oo. Oo. Ayaw na namin ng ganito. Gusto na namin yung sinasabi nila, Captain Dado at saka ni Commander Bukay. Oo. Oo. Naniniwala kami doon sa sinasabi ninyo. Sir, suporta kami, ganon. Hindi yun. Tatakutin kayo, inciting to sedition. Puta na. We are just trying to take back what is and should be yung ating freedom of expression, yung ating karapatan. Pinaparating lang namin ang gusto namin Di ba? malaman nyo. Di ba ang ganda? Di ba ang ganda? So, mga kababayan, Mm. kung naintindihan nyo yung sinasabi ni Supremo, napakaganda. Kasi nga, hindi na mangyayari uli yung nangyayari ngayon. Mm. Ano yung ngayon nangyayari? Nag-aabuso ang ating Pangulo. Kung hindi man siya nag-aabuso, ang Pangulo natin, tanga siyang leader. I'm sorry for the word. Parang ang talino mo. Hindi, hindi pinag-usapan yan, hindi talino eh. Galing sa puso. Joke. Ako nga, wala Joke nga. lang. Hindi, average level lang ako. Pero because of my heart, tumatalino ako para sa bayan. Hindi, heartbeat. Heartbeat. Baka makahuwi. Delikado. Ano yun, may daga, ha? Kaya ko nasasabi si Pangulong Marcos na bobo. Kasi nga, pinapayagan niya. Ang lutong lumbok. Ha? Bobo. At Ang ulitin lutong ko, lumbok. ang hina mong leader, gano'n lang, leader na, parang hindi nga, ang hina mong leader, Bangag. bakit? Magaling ba akong leader? Sinabi ko magaling akong leader. Dahil, tumakbo kang Pangulo. Therefore, kaya mong pamunuan ang bansang Pilipinas. Kaya nga ako, ayaw ko tumakbo presidente. Unang-una, hindi ako manalo. Hindi ka mananalong presidente. Pangalawa, Wala ka pang inciting to sedition. Ay, Wala ka pa, hindi ka pa national. Hindi pa ako kilala eh. Hindi pa ako kilala. Kailangan magpakilala ko, suntukin. General Torre, Hindi, inciting to sedition. Suntukin ko yung, wag lang, si Pangulo, si Palalang, Tabulos na lang. Inciting to sedition. General Torre, kasuhan na to. Inciting to sedition para maging national. Oo, na, national figure naman ako. Ha? Weak Hoy. leader na, weak leader. Oh, Mahal na Pangulo at sinuportahan kita pero I'm sorry Wala. for the word. Kasi Wala, di natatanggap. hinayaan mo yung mga galamay mo. Hindi ko malaman kung sinong tarantado dito. Ikaw ba? O si First Lady? O si Kwan? Tabaluslos? Ha? Public figure si Kwan. First Lady. Hindi yan private. Kaya kasama siya sa public. Under sa dapat design ng publiko. yung sergeant figure. Oh. Private. Meron akong shout out. O mayroong mo shout out Okay, ha? basa. Ay, ikaw na magbasahan. Shout out kay Norman Normandy. Desiderio. Oh. Shout out Norman Desiderio and family. Norman Desiderio Oh. and family. Ano daw? At shout out nga. Shout out. Oo. Shout out. Norman Mm. Desiderio And and family. Pangalawa, Ferdinand Marcos. Ay, di. Ramos. Ferdinand Ramos pala ito. Magkamag-anak sila ng Ramos eh. Di ba magkamag-anak si General Ramos, si President Ramos sa Marcos? Magpinsan, no? Pero bakit nag-away? Huwag natin pag-usapan yun. Hindi na nakakulit na. Ferdinand Ramos and LB Ramos. Ay, magandang umaga na po. Pakikamusta lang po. Ang Sa sabi dito, inyo. ang sabi nila dito, Oo. hoy, ang ingay nyo. Hindi tayo makatulog kasi. Matulugin nyo kami. Okay, so, sang-ayon ba kayo to sa sinasabi namin ng FGF? Oo. FGF, ano? Inisip yan ng FGF. Private lang ang nag-isip niyan. Wala pa ibang general. Wala ibang general namin, natutulog pa.
Private lang nag-isip dyan. Private. Tsaka Cabo. Kabo. Sir, bakit hindi kaya natin gawa ng ganito Council of Elders, di ba? Oo. Okay, so sa ngayon ba kayo dun sa First Amendment ng Constitution, mga kababayan? Ang Council of Elders will prevent things that are happening now to happen again. Pagka may problema ka sa presidente, may problema ka dun sa ano tawag dito? Sa Congress, Quadcom, nagko-contempt, ay wala na tayong manifesto, diretso na yan sa Council of Elders, matitrigger. Because yung secretariat, yun yung constant. Yung Council of Elders is a list ng mga nagme-maintain ng list. Alam nila kung sino sila. And then magko-convince sila. And when there is a revolutionary government na iniisip ng iba dyan, ay yun yung isang gagawin ng Council of Elders is to establish a people's court, a people's audit, and a people's Congress. No? People's Court, People's Audit, and People's Congress. So, parang honor committee namin eh. Honor committee, and then may honor committee, and then may subcommittee, and bank, lahat, mga member. And then isang member can create a subcommittee na members din or appointed niya, kinuha nila, invite nila to become a member of the court. Anong gagawin nila? Mag-try sila ng mga plunderer. Mag-try sila ng mga plunderer. Mag-audit sila ng mga magnanakaw. Asset and liabilities. Sa akin. Tingnan kagad yun. Pag di ma-explain, okay, death row. Paano yung mga nagamit ng ibang pangalan? Dama yun. Kailangan intelligence. Dama Para yun. kasi intelligence natin. So marami makukuhan. Marami sa corporate part ah. Ang alam ko nakatira sa corporate part, lang. Mga mayaman. Makatumakas. Makatumakas. So, isa yon. And then, yung isa pang gusto natin na amendment, tignan nyo lahat ng batas because ma-repeal yung ibang batas. Example, mining law. Yan. Hindi tama yung mining law kasi kawawa yung mga nandun sa pinagkukuhanan ng mina, sila tinatamaan bago ang liit ng kanilang porsyento. Porsyento. Dapat So, malaking porsyento nila para ma-relocate sila na maayos. Right now, FGF lawyers, FGF lawyers, Filipino Guerrilla Forces lawyers are reviewing all the laws. All the laws. And they will submit a recommendation to me kung ano yung mga batas na may sabit. Ano yung batas na dapat tanggalin. No? And pinare-review ko rin yung Constitution. Kung ano yung pwede nating i-recommend na i-amend sa Constitution. I-amend natin. Nung bago ng government. No? Death penalty. Isa yun. Penalty. Gusto nyo bang magkaroon ng death penalty? Of course. Pero ang kalaban nyo sa death penalty, yung simbahan. Yung religious sector. Yes. Na nandoon sa Council of Elders. That's why a revolutionary council, suggestion lang, a revolutionary council, ang siyang maglalagay ng death penalty. No questions asked. Declaration lang yun. Presidential order lang yun. Pwede. Executive order lang yun. Ngayon, kung mag-question ang religious sector, may sagot ako. They have the power. They have the power. Mga pare, mga sir, mga pastor, mga bishop. You have the power as Council of Elders. But dataan yan sa botohan. Botohan. Representing the Filipino people. Pero kasi sinasabi nila na ang pwede lang magkitil ng buhay ng isang tao, it's only the God. And the God's permit. So, yung nagkitil ng buhay ng tao ay inutusan ng Panginoon
nakitilin ang buhay. Halimbawa ako, inutusan ako na magkitil lang isang buhay dahil magnanakaw. Ah, Utos ng Panginoon yun. So, kung pinag-usapan ang leader, ang religious sector, inutusan kasi ako ng ating Panginoon na dapat tanggalin na sa mundo ito. So, yung explanation ko na sinasabi na dapat ang Panginoon lang ang magkitil ng buhay. Eh bakit yung iba, mga namamatay naman na yung mga ibang lugar na may death penalty. So, palagay ko walang walang magiging eh, problema. ang sa akin, para hindi masakit ang ulo, nung kung sino man yung mamumuno, let the Council of Elders decide it. Decide. Because they have a 2/3 vote. Oo. Kunyari, Na-represent man sila ng 30 sector. 30 sila. Oo. 20 lang, yari na. Tapos na yung boto. Oo. And they represent, remember yung concept, yung wisdom, they represent the Filipino people, all 120 million. So kung kunyari, ang unang layer na in-explain ko is religious, second layer is geographic, Oo. nandiyan yung papasok yung mga indigenous people, represented sila. No? So they can vote. And then, yung third layer na nga is yung mga profession, etc. So in 3 layers, kahit may redundancy, makikita mo na represented, yun yung key, represented yung 119, 120 million, now 120.8 million Filipinos as of today. 120 million Filipinos represented by the Council of Elders. Let's say yung Council of Elders 30 ang katao, no? 2/3 vote is 20 out of 30. Ipapasa ngayon, re-reviewin nila yung mga ginawa nitong council, okay, o nitong new government. For example, kung meron man, ang ano diyan, yung council can vote 20 over 30, tapos na. Panalo, walang death penalty. Kahit naglagay ng death penalty, kung ayaw nila, kasi nagboto sila eh, represented ang 120 million Pilipinos. Ibig sabihin, ayaw ng taong bayan. Now, itong mga members, nitong mga representatives ng mga multi-sectoral tanungin nila yung kanilang mga di ba? Ngayon yung tao, pagka ayaw nila doon sa binoto ng tao, they can recall the member. Tanggalin nila, vote of non-confidence. Maglagay sila ng tao na gusto nila, na will vote for their concern. So, nandun yung democracy, nandun yung umaandar, represented lahat. Ang gusto kong mangyari sana, at any point in time, 24/7, represented ang lahat ng taong bayan. Hindi pwede yung presidente. Because yung presidente, in this case na si BBM, ang bumoto sa kanya, 31 million. 1 million. Therefore, 31 million lang, he speaks only for 31 million Filipinos. Multiply it by, kunyari, hindi mo na, basta yun yung boto niya eh. 31 million. So, 31 million, pangit. And then lahat, siya mag-decide. Tama? Siya lang. So, pagka nag-semplang siya, kung mali siya, kung bangag siya, wala na. Talo na tayo. Ganon din yung iba dyan. Yung mga kabinete, senator, pagka may binoto silang batas na, what? Anong klaseng batas yun? Di ba? May kinontempt sila, Grijaldo. Right away, the Council of Elders can revoke yung ginawa nila. Okay. They can fire the congressman. They can Kaya, fire yun Paduano, fire Abante, fire Fernandez, fire lahat sila. Kung They can fire the whole Congress. They can close down Congress. That's the power of the Filipino people, represented by the Council of Elders. So yan ang solusyon natin sa mga nangyari ngayong nangyari sa ating bansa. Isa pa lang yun. Isa pa lang sa solusyon. Amendment number 1 pa lang. Amendment number 1 na magkaroon ng council, elders, yun yung isang solusyon natin para ang Pangulo o sinuman na nag-aabuso at hindi nagagamit ng hindi nagpapangso ng ating presidente na disiplinahin ang kanyang mga subordinate, the council papasok. So yun ang solusyon na ini-impose namin ngayon. For example, the President declares a war with China.
wala na tayo, patay tayo. Oo. But if you have the Council of Elders, Mag-isip sila. the president can be fired. Recall that order. Kahit ang presidente kakampi yung Congress, Oo. magkakakuntsaba, Kuntsaba. magnanakaw, pare-parehas eh. Kasi magnanakaw So, parehas. kunyari, i-testing ninyo ha, Oo. ang presidente, bangag. Oo. Tawagin siya ng Council of Elders, matitrigger eh. Kasi Oo. merong complaint, 1 million na complaint. So hindi na makapag-asta. Nag-petition, 1 million lang na signature. So, Pwede first- na, trigger na yan. Boom, mag-meeting sila. Papatawag nila yung presidente. Ganun katulin. O, balita namin, magbangag ka, ganito. Mag-partner ka nga para matapos na issue. Hair follicle drug test ka. Ayoko, sasabihin ng presidente, terminated ka, animal ka. O, ganun. Hindi na yung ganito, So, rally. So maganda yung solusyon natin ngayon. O, maganda yun, maganda So yun. sana mabago natin ang batas. Sila, kung sino gusto mo Pero ang dyan. problema lang, paano natin gawin yan? Paano natin papalitan? Punta tayong tao. Taong bayan ang pag-asa dyan. Kaya We, kayo, the sovereign we the Filipino sovereign Filipino people, galing sa atin ang kapangyarihan. Oo. Kaya tayong mga Pilipino, Gusto niyong baguhin ang Pilipinas? magising tayo. Magising Gusto tayo. niyong baguhin ang Pilipinas? Simple. You have to want it. Yun lang kasimple yun. Gusto niyong lumagay tayo sa sitwasyon na kagaya sinasabi namin na eventually may problema, merong isang Paduano o isang, sino yun? Abante? Abante. Sino yung iba pang mga nandyan? Wala, tanggal kayo. Patawag kayo ng contempt. Nag-contempt sila, si Grijaldo. Patatagalin nyo. Buong Pasko, nandyan siya, nakakulong. Hanggang ngayon, nakakulong. Hindi pwede yun. Patawag kayo, Matitrigger kakalaman na din. yung Council of Elders. Sasabihin ng Council of Elders, Uy, sulat abuso na lang kayo, muna. I-release nyo. Puta, pagka nagsalita yan at dinefy ng kahit sino man sa gobyerno, you are defying the Filipino people. Yes. Dahil because And- they are representing the all Filipino. And that's the beauty there. Yes. Because you are representing 110 million Filipinos, Oo. 120 million Filipinos, as compared to sa congressman na only 100,000 na boto, Boto. 300,000, they can fire you. You're fired. Oo. Animal ka, Oo. tigas na ulo nyo. Presidente na 31 million Filipinos ang bumoto. This 120 million Filipinos represented by the Council of Elders, pwedeng sabihin, BBM, you're fired. Ayaw ka mag-fire for legal drug test. Diba? Pero ngayon kasi pwede natin mapalitan through Filipino through Filipino people. We Pagka nagano yung tao, Nagkaisa. pinakita nyo nagkaisa kayo, yun yung doon. so kailangan talaga magkaisa tayo. Pero may balita eh. Paano yung napabalita sa Malacanang? Yung may lalabas na order. Ay, Marcelo? Marcelo. May balita na Oo. pinag-uusapan, Marcelo. O, tigno ha, Marcelo daw. Marcelo, may nakuha kami kaninang umaga. Saan galing yung, tanongin kita, saan galing yung power ng presidente mag-declare ng Marcelo? Na kinakailangan, may check and balance, Oo. na kailangan aprobahan ng Congress. Oo. Paano kung magkakakontsaba yan? Tama? Oo. Magkakontsaba, dideclare yung Marcelo. Yan ang kagandahan Ayun. again ng Yung- Council of may Elders. Council of Leaders. They can revoke The order. the order. Pero ngayon, Ngayon, dahil wala pang Council of Council of Elders, Elders, tayo tayo. magre-revoke. Okay. Tayo magre-revoke. Nag-present tayo ng tayo. Paano tayo mag-revoke yung order? Ng Marcelo? Because the power came from us. Okay, so sasalubungin natin yung martial law. If they declare martial law, We will undeclare it. we will undeclare the martial law and Declare our own. we will declare the Filipino people for our own martial law. Ang problema, sino ang ating implementors? Ito, inciting. Exciting ba? Exciting? Hindi! Hindi exciting yun eh. Karapatan lang natin sabihin yun eh, di ba? Kaya nga. Pinag-usapan lang natin. Kaya nga. We the sovereign Filipino. Walang inciting. Freedom. Walang Freedom nga inciting. eh. Baguhin nyo muna yung batas bago nyo kami ma-cite in contempt. Cite in contempt. Inciting to sedition. Ano? Baguhin nyo muna yung batas ng definition bago nyo ako, hindi siya kasi nadali na, ako hindi pa. Bago niya ako kasuhan ng inciting to sedition, baguhin niyo yung batas. Alisin niyo yung freedom of expression. Kaya mga kababayan, tignan nyo Wala na yan wala kami sa payroll ng gobyerno. Hindi kami politiko. Retired na kami. Dapat ngayon, mga senior kami, tulog na kami ngayon. Pero, isipin nyo yung Dahil sa pagmamahal sa bayan.
Hindi na, binobola mo naman sila. Hindi. Ibig mo sabihin yung pagtsatsaga natin dito, hindi dahil nagmamahal sa Dahil bayan. sa concern tayo para sa Pilipinas, saka sa inyo, no? In-explain namin yung solusyon. Tignan ninyo kahit sinong politika ngayon, kung may nakaisip niyan Oo. ng ganyan solusyon. Oo. Tignan nyo. Sino makasagot yan na mayroon? Sinong politician? Sinong nasa gobyerno ngayon? At sino yung mga retired sa justice? Captain. Kung saan pa man. Captain lang. Captain lang eh. Captain lang eh. Captain lang. Captain lang. Oh, the only captain na nag-isip tulungan ang bayan. Ah, The only captain and colonel na nag-isip paano salungatin ang mali na ginagawa. isa lang Bayan. yan, ha? Isa Oo. lang yan. Isa pa lang yan. Isa pa lang yan. Council of Elders pa lang yan. Oo. Kaya nga, ano yung sunod natin bukas? Iba naman, no? Kasi Wala. baka matulog na itong mga tao. Oo, matulog na ngayon. So, in-explain yung Council of Elders and then yung death penalty, karon na sasaklawin ng death penalty yung corruption. Ngayon ang tanong. Ang gusto mong tanong dyan na yung plunder, bakit 50 million? So, yung 49 million, di na plunder yun. Hmm. So, kunyari magde-death penalty ka, di ba dapat ang tignan mo yung ang gusto mong mawala yung korupsyon. Kaya ka magde-death penalty. Bahala ni Council of Elders kung babaguhin ninyo yung i-install na death penalty. So, nandun pa rin yung check and balance. So, the Council of Elders can remove that by votation ng 2/3 na vote. 2/3. Kung ilan yan. Kung 30 ang Council of Elders, you need a 20 positive vote na tanggalin ang o i-retain ang death penalty na i-install ng kung sino man yung grupo na magre-revolutionary government o maghuhunta o whatever. Suggestion lang naman yan eh. We are sharing our little expertise, our little intellect, our wisdom coming from God na kung sino man ang maupo, pwede ba implement yung unang amendment, Council of Elders? Para hindi na bumalik ta sa dati. Kasi kung gusto niyong baguhin yung Pilipinas, right away, malaki ang magagawa ng meron tayong Council of Elders because laging represented ang 120 million Filipinos. At any given time, 24/7. Ibig sabihin, kahit maglagay ka ng isang presidente with 31 million votes, this council can remove that president. Hindi kudeta. Wala na mutiny, kudeta, kung ano na pang rally-rally, patayan, civil war. Huwag na tayong dumaan sa ganun. Ayusin na lang natin. Pagka may pagkakataon tayong ayusin, tumayo kayo mga kababayan, sama-sama ayusin natin, and then let's see kung saan tayo makakarating. Okay? One step forward is yung Council of Elders na yan. Kasi, Bukas naman, sir. ano eh, Bukas yung iba. Ayaw mo na. Oo. Kasi Babasahin yung mga babasahin pa natin, ano? Oo. So, pero may issues yan. Bukas na natin pag-usapan. Yung Malacanang yata, nagkakaroon ng problema. Oh? O, Okay. yung napapalitan yata ng PC, yung loyalty yata, parang gano'n. Pero bukas na natin paliwanag yung sa Malacanang nangyayari. Nag-loyalty check. Oo, kasi nga daw. Balak mag-declare ng martial law. Pero okay lang declare. Martial law ba o wala na tiwala ang mga taga Malacanang? Hindi, Guard, pagka kasi Malacanang. pag mag-declare ng martial law, kinakailangan yung mga tao doon, Oo. lahat ng tao may lalagay, trusted. Para hindi ka Hindi ang sasabit. problema na hindi na trust sila doon eh. Hindi naman tayo yung namumroblema Ay, sila. oo, Kaya oo, pala, hindi huwag mo pala na problema yung problema nila. Kung nga pala problema yan. Oo. So, babasahin ko lang muna ha. Mga kaibigan, sandali lang ha. Sandali lang. Okay, mainit. Maraming salamat sa mga nanood, ano? Oo. Mahaba. Salamat. Maraming salamat. Tsaka sa nagpakulay, maraming salamat. Mahaba eh. Okay, oh. Mahaba. Mahaba. Paano ba ito? Thank you ah. Thank you. Thank you sa mga ano. Okay.